How did you consider that? How did the council consider the sworn opposition? Hindi ako satisfied sa takbo ng lahat ng investigasyon. Durog ang Judicial and Bar Council kay Senador Marcolita. Ginisa tungkol po sa ginawa ho nilang kababalaghan na pagsama sa shortlist itong si Boyeng Rimulya at naging ombudsman nga. Animal talaga oh. Hindi po inurungan ni Senador Marcolita ang naturang impakto. Ang tanda-tanda na sana, animal, buhaya pa rin eh. Magkano tatang? Puti na yung buhok siguro sa pangungurakot. Animal oh. Senador Alan Peter Cayetano binasag na ang katahimikan tungkol sa mga isyo laban sa kanya tungkol sa snap election at kaguluhan dyan sa Senado. Sinagot lahat ang mga paratang, mga katanungan laban kay Senador Alan Peter Cayetano. May buwelta siya kay Tuta Soto at Panfilo Lacson na ayon sa kanya, hindi umano siya satisfied sa liderato ni Panfilo Lacson bilang isang Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Lalo na po yung mga trolls. Mag-subscribe kayo, mga uplok kayo eh. Nandito na nga lang, ayaw pa na kayo mag-subscribe. O ito, pakinggan agad natin si Senador Rodante Marcolita. They did not give it much weight, or the opposition. Mr. Justice, one of the overarching principles that guided the creation of the 1987 Constitution is the desire to promote the rule of law, as is stated in our own preamble. Pag sinabi po nating rule of law, this is the guiding post. When somebody affirms that sometimes we can bend the law, you or the JBC took that very lightly, Mr. Justice? No, Your Honor, we, in the interpretation of the law, we can be strict, or we can be, what you call that, for example, in the interpretation of the Constitution, if you are a strict one, they call you an originalist. And if you want to adapt to the times, they call you are a believer of the living Constitution. I don't know. We're not interpreting the Constitution, Mr. Justice. Yes, sir. I'm asking you whether the rule of law is still the foundation of our Constitution. It is very much the foundation. When somebody affirms that the law can be bended, that is inconsistent with the Constitution. Don't you think so? Yes, I agree with that, but sometimes it depends upon the context of how it is used, the bending of the law, whether it is freely, if they are interpreting it liberally. Did you know how it was used, Mr. Justice? Yes, Animal no? Sa kanya pwede rin pala i-bend yung law, depende daw. Puta ka na, ano bang nangyayari sa bayang ito? Patuloy oh. We were discussing whether or not restitution yes, Your Honor. is a requirement for an applicant to be processed under the Witness Protection Program. Yes, and suddenly the Secretary of Justice insisted that one requirement is restitution. It is not there. Aware of that, yes. And somebody suggested that sometimes the law should be bent. Nako. That was the context, Mr. Justice. I heard it, Your Honor. I saw it on And if you hear it from no less than the Secretary of Justice, abrogating all the cornerstones of our belief in ourselves, in our Constitution, then you still include him as an applicant to the Ombudsman. Somebody who will preside over the lives, the properties and liberties of every citizen of this country. You take light of that. The JBC will take light of that, Mr. Justice. Justice, a few questions from the chair. Yes, Your Honor. In the previous rules of the Judicial and Bar Council, those with pending cases or pending complaints are automatically disqualified. Tama. The case in point is that case of then Senator, now Congresswoman Laila de Lima. Because of her pending disbarment case in 2012, she was automatically disqualified. But soon enough, your rules were revised, and because of that, under Section 5 of your revised rules, Paragraph B, those with pending administrative cases or complaints before any court, office, tribunal, or government office, agency, or instrumentality, or before the IBP, or any association, disciplinary committee, or body, when in the determination of the council the complaints are serious or grave as to affect their fitness for nomination, ay disqualified lamang po. But again, kung madidetermine ng council na yung complaints are serious or grave as to affect their fitness for nomination. Ang ibig pong sabihin nito, Justice, if the council feels that the complaints are not serious or grave enough to affect their fitness or nomination, hindi po madi-disqualify yung applicant. Is that correct, sir? Tuloy natin. With respect to disqualifications, there are automatic disqualifications. Like if you have been pending cases in criminal cases in the courts,
Yes, Justice, with ang respect- sinasabi ko po yung sa Section 5, which Yes. says this, the following are disqualified from being nominated for appointment in any judicial post or the position of ombudsman, deputy ombudsman. Yes. Ito pong sinabi ko, pero ang kolatilya po, when in the determination of the council, the complaints are serious or grave. Ibig sabihin po, kung hindi serious at saka hindi grave, hindi po siya madi-disqualify. That's right, sir. It pertains to the administrative cases po. If it is pending in the ombudsman, an applicant is automatically disqualified. But with respect to the pending administrative cases or complaints before any office, court, tribunal, or any government office, ito po subject to this discretion of each member. Yun ang Yan nga po ang ibig ko sabihin, Justice. hindi automatic. Yun nga po. So, ibig sabihin nito dahil nag-file po ng disbarment si Mayor Sebastian Duterte, Yes po. ibig sabihin po, in the discretion of the council, hindi siya serious or grave enough. Tama po ba? Ang what I heard yesterday was the argument that it refers the complaint refers to the same act which was in a complaint previously dismissed by the ombudsman or earlier dismissed by the ombudsman. Nag-prepare na reason yesterday. I just cannot disclose the members who gave those reasons, but it prevailed yesterday. Yes, sir. This representation, Justice, filed a sworn opposition to the application of Secretary Rimulya to the office of the Ombudsman on two grounds. Secretary Rimulya publicly announced that he added restitution as requirement to the Witness Protection Program. That requirement does not exist in the law, but he insisted. That, Justice, to my mind, clearly indicates or demonstrate the lack of required legal acumen as well as adherence to the standards of probity befitting an ombudsman. Second, the Secretary's affirmation of the bending the law constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. These two grounds, Mr. Justice, are not enough for the JBC to consider. It's like this. We receive your complaint or opposition against Secretary Rimulya. We considered the reasons, but there were two issues yesterday. First was whether or not he is disqualified, and then doon na ho pumasok sa, because he was not disqualified, he can be voted upon. Pumasok na ho doon yung consideration of the merits of your complaint. Doon ho, he was not able to get a unanimous vote. Pero hindi ko na ho masabi ko sino yung mga votante. But they considered the reasons you gave. Your two reasons were very important. We received them, we read them, and we considered them. How did you consider that? How did the council consider this sworn opposition? Ano yun? Nasa weight na ho yun. Nasa weight. Not sa qualification or disqualification, but on the weight na sa voting ng a considered candidate, nandun na sa weight to yun. The members, majority are appointed by the president. They considered that it is, they voted, the majority voted for him, so they did not give it much weight. Puta, ano talaga, no? Alam mo yung tinarantado talaga nila yung batas. Alam naman nila na disqualified, hinahanapan talaga nila ng lusot. Alam naman nila na wala ng lusot, nagpapalusot pa talaga. Putsa, inap na po yung mga kaso na sinampa sa kanya. Yung disbarment case, kasi si Laila de Lima pala, mayroong ganun, disbarment case. So ngayon, hindi po siya nakasama sa ombudsman shortlist, si de Lima, at the time. So ito ngayon, puta, kakaiba. Talagang hinanapan ng paraan ni Bongbong Marcos. Ang tanong nito, magkano? Yun yung tanong. Tuloy natin kunti, oh. You know, or you, the opposition. Mr. Justice, one of the overarching principles that guided the creation of the 1987 Constitution is the desire to promote the rule of law, as is stated in our own preamble. Pag sinabi po nating rule of law, this is the guiding post. When somebody affirms that sometimes we can bend the law, you or the JBC took that very lightly, Mr. Justice? No, Your Honor, we, in the interpretation of the law, we can be strict, or we can be, what you call that. For example, in the interpretation of the Constitution, if you are a strict one, they call you an originalist. And if you want to adapt to the times, they call you are a believer of the living Constitution. I don't know. We're not interpreting the Constitution, Mr. Justice. Yes, sir. I'm asking you whether the rule of law is still the foundation of our Constitution. It is very much the When foundation. somebody affirms that the law can be bended, that is inconsistent with the Constitution. Don't you think so? Yes, I agree with that, but sometimes it depends upon the context of how it is used, the bending of the law, whether it is free. Ulol!
Putang ina, okay lang sa atin, bend the law. Mabigat na yan na dahilan para i-disqualify dyan si Boyeng. Kaso nga lang wala nang batas-batas sila. Lahat yan ang nangyayari ng kagustuhan. Putang ina, saan ka nakakita? Bend the law. Pinanindigan ho ninyo, pwedeng baliin ng batas. Kagaguhan po yan. Kagaya po sa amin. Tayo, mga ordinaryong Pilipino, what if labagin natin ang batas? So ano po ang mangyayari sa atin? Panigurado, ikulong nyo kami. Pero ito, sila Boyeng Rimulya, bend the law, baliin yung batas, labagin yung batas, okay lang sa inyo. Diyan tayo, ito yung malaking problema. Kaya, nagkalit-silit siyang bansang ito. Nagkabuisit-buisit tayo dahil sa mga ganitong klaseng mga lider ng ating bansa. Binabali ang batas. Puta, nakakahiya ho sa ibang bansa na sumusunod sa batas ang mga Pilipino. Pero tayo dito, ang mga nakaupo, ay ini-encourage tayo na labagin natin ang batas. Kung hindi na po tayo susunod sa trapiko, batas trapiko, anong mangyayari sa atin? Kung hindi na magbayad sa buwis ang mga tao, anong mangyayari sa atin? Ang tanga ng mga to. Nakakainis, no? Tuloy, oh. Really, if they are interpreting it liberally. Did you know how it was used, Mr. Justice? Yes, We were discussing Yes, whether Your or not restitution Yes, Your Honor. is a requirement for an applicant to be processed under the Witness Protection Program. Yes, Your And suddenly the Secretary of Justice insisted that one requirement is restitution. It is not there. Aware of that, yes. And somebody suggested that sometimes the law should be bent. Tingnan That was mo. the context, Mr. Justice. I heard it, Your Honor. I saw it on And if you hear it from no less than the Secretary of Justice, abrogating all the cornerstones of our belief in ourselves, in our Constitution, then you still include him as an applicant to the Ombudsman. Somebody who will preside over the lives, the properties and liberties of every citizen of this country. You take light of that. The JBC will take light of that, Mr. Justice. the majority considered it as light. So the majority took light of the opposition of a senator of this republic, Mr. Justice. Minimal, no? O, light lang daw yun. Yung sasabihin, no, bend the law, labagin mo ang batas, okay lang pala, tapos ginawa pa nilang ombudsman. Putang na, kaya wala tayong kwentang Pilipinas, eh. Yung nagpapatupad ng batas, lumalabag sa batas. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, lalabag sa batas, kulong. Oh my God, ano na to? That is a fact, Your Honor. And 6 of them, based on their discretion, the opposition is not worth it. Is that it, Mr. Justice? There were six yes, excluding the secretary himself, because he is also a member of the Judicial and Bar Council. Because of his inclusion mga in the bayad to. short list, Mr. Justice, will you favor amending further your rules? Yes, Your Honor. That would give a chance that all prospective nominees or applicants to the Ombudsman should already be subjected not to the JBC, but the Commission on Appointments. It's up to you, Your Honor. It's only a suggestion, Mr. Justice. But with respect, Just thinking aloud, Mr. Justice. yes, Your Honor. With respect to the JBC, we have set tomorrow up to Friday to review and amend the internal rules of the JBC, considering past incidents, and we are inviting the public to submit their recommendations. So it will be a 3-day workshop to amend the internal rules of the Judicial and Bar Council. What would you think of the public thinking that somebody who affirmed that sometimes we should bend the law has become the Ombudsman of this republic? I do not have time really to read the social media, but my position is different. Putang ina mo, sir. Ang tanda mo na, sir. Kumakanak ka pa. Los-los tong mga animal na to. Magkano kaya ang presyo nito bawat abomoto kay Bunyeng, no? My God. Limpak-limpak na salapi. Ginastusan po ito ni Bongbong Marcos. Hindi naman qualified talaga si Bunyeng. Tinarantado lang talaga ang bayan. Ang tanda mo na, sir. Isang bulati na lang pipirma. Hindi ka pa gumawa ng kabutihan sa kapwa. Animal naman tong taong ito. Sarap barangin. Kaya tayo mga Pilipino kawawa. O anyway, ito rin, isa pang magaling na abogado, pero bilib talaga ako kay Senador Marcolita pagdating sa technicality. Meron talaga, magaling siya dyan, matalino. Ito naman, isa pa nating kaibigan din, Senator Alan Peter Cayetano sa minority. Pakinggan po natin ang kanyang buwelta dito sa grupo ni Tuta Soto at Panfilo Lacson. Narito po. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998 became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika. Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? O sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O pag iba,
insertion yan. So how can we have a national dialogue kung gano'n, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now? Parang ang layo pa ng solusyon, parang walang nangyayari, di ba? Ano sabi ni Einstein, keep Doon muna ako sa ano, pag serisa, amendments. Pag minority, insertion. So, ibig sabihin, serisa lang malinis, ang minority, kurakot. Yun yung gusto niyang puntuhin dito eh. Yung mga dilawan, pinklawan eh. Baliktad eh, serisa yung kurakot, mga animal kayo. Di ba yung PhilHealth scam nasa na? Ang gagawa niya yan eh. Yan tayo, mandaraya yung mga komunista. Pag titinignan mo, sila po yung salot sa lipunan. Pag ating susumahin, pareho lang yan eh. Insertion amendments, binago mo lang, inamend mo lang. Yung budget, nagdagdag ka, nag-insert ka. Naging masama dahil may kickbacks at ghost projects. Ito yung masama dyan. Tuloy, Senador Alan. doing the same thing, expecting different result is stupidity. So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find a solution. So one other alternative universe is mag-resign lahat. O hindi pa rin, what's the next one? We have to come together. Kailangan may vision tayo. Paano na ma-solve? So lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, sa illegal gambling, you name it, nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa flood control. Correct. Diba? So yun ang pinopoint ko. We have to provide a vision. We have to, so sabi ng iba yung ICI, hindi, marami ang problema eh. Diba? Just making things public, ano bang tinatanong nila doon? I believe in the ICI. I believe in the people there individually. But from the start, diba, nung nagsalita ako sa floor, sinabi ko sa inyo, hindi pa independent yan at kulang pa. Pero batas or paano ayusin. If you ask me, lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from iglesia. Pero lagyan nila ng plano. Halimbawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, saan ba meron talagang ghost, saan wala. Alin contractor ang definitely walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. Pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat to. Ginagamit yung fear ng tao, yung galit ng tao para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. Mga komunista ng gugulo, 'di ba? Yun yung ginagamit ngayon, yung mga pinklawan dilawan, wala naman sumama sa kanila, sa kanilang mga rally. Ginamit lang yung flood control issue para may sumama sa kanila. Yung mga artista na uto, pero ang panawagan nila hindi BBM resign, ang panawagan nila impeach Inday Sara. Duterte panagutin. Ito yung ginagawa ngayon ng mga kaliwa na gamit nga, pero yung totoong may kasalanan, hindi nila matumbok-tumbok. Gaya ni BBM at Martin Romualdez. Snap election. Ano po yung magiging result? Saka sila mag-step down po lahat. Yun ang magiging proseso. Yun ang magiging proseso. When I say snap election, kasi iniisip lahat ng 1986, di ba? Iba talaga sitwasyon nun. But snap election, snap means mabilis. Di ba? Yung hindi scheduled, etc. So if the president and vice president resign, magkakaroon niya ng acting. Pero ba't naman sila magre-resign na wala naman commitment ang lahat ng congressman at lahat ng senate na kami din, at walang tatakbong for president sa amin. Diba? Walang tatakbo ulit na senador ulit. So sabi nga nung iba sa comment sa Facebook, kayo din ang mananalo, bawal ka nga tumakbo eh. Sabi ng comment, hindi kayo makukulong. Hindi, mas madali mo nga pakulong kung guilty. Kasi wala na sa pwesto eh. Diba? Baka a fresh start is what we need. Baka hindi. People power brought that. But as you saw, di ba? President Cory had to do proclamation number 3 calling for revolutionary government. Nung pinalitan, sabi ng iba, ba't hindi sinama yung mga mayors? Well, unang-una walang trust issue sa mayors ngayon governors. Yung problema sa trust ngayon, DPWH, ang nagdi-deal with DPWH, Senador, Congressman Malacanang, hindi mayors. Most mayors, some mayors have problems, but most mayors are trusted by their constituents. So, going back, President Cory, nung pinalitan ng mga OIC, doon nagkaroon ng malaking problema eh. Di ba? Pero kung hindi naman nila pinalitan at inabolish yung Congress, you had the same people who supported the dictatorship. So, I can go either way sa argument. Ang point lang, we have to do something differently. We need radical change. We need transformation. We need to attack yung core values ng ating gobyerno ngayon. It's not happening with the present joint or parallel investigation of DPWH, some individuals, NGOs, ICI, and the Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon nga lang, nagkakaproblema eh. Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus, i-announce ang direction, transparent na rules, tingin ko, maayos natin yung investigation ng Blue Ribbon. Dapat may tuloy, pero dapat bipartisan or non-partisan yung direction, tapos klaro kung anong direction. So, ibig sabihin, si Lacson walang klaro. Gusto ko yun sa snap election, no? Snap election pala ni Senator Alan Peter Cayetano, lahat bababa sa pwesto. So, yung bababa, simula sa president down to congressman. President, vice president, senador, at congressman. So ito po yung bababa lahat sa pwesto. Kasi ito po yung sabi may mga issue sa korupsyon. So ngayon, si Inday Sara, so hindi pwede siyang tumakbo sa snap election. So tayo maghanap tayo ng pambato natin. So ang pambato natin pwede si Mayor Basti Duterte. Pwede man yan kasi local man si Basti. May Duterte pa rin presidente. So goods tayo dyan sa snap election. So ang mga Marcos, mukhang wala na silang kandidato dyan. Kasi nasa kongreso man si Charis, hindi rin pwede. I think si Basti, pwede na ba si Basti? Takbo pagka-presidente. Kung gayon na lang ang mangyayari. Snap election, baba lahat, tapos ipakulong ang mga sangkot. Unahin si Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Ayan, bitayin na lang mga hinayupak na itong mga demonyo, mga kurakot. Mukhang goods para sa part natin yung snap election. Kasi kung people power, magkagulo. So ang gawin na lang natin, mag-snap election para iba yung liderato, para yung mga sangkot, ipakulong, imbestigahan at kakasuhan.
at labasan agad ng hold departure order. Hindi yung immigration lookout bulletin lang, elbow, gagaya ngayon. Nilabasan si Martin Romualdez ng elbow, nilabasan si Animal na ko, pero lumayas na. Kung baga, wala nang saysay. Baka nga, wala na si Martin Romualdez, lumayas na Sumakay na ng kanyang private jet, tapos biglang naglabas ng elbow. Ang tanga ng gobyerno talaga, no? Ginawa tayong walang mga alam. Tuloy, Senador Alan Peter Cayetano. Sen, good morning po. Speaking of Blue Ribbon Committee and speaking of resignation din po, may get your statement po sa pagbibitiw po ni Senator Ping, and meron po ba kayong ina-eye or personal pick po kung sino po yung mag-chair ng Blue Ribbon Committee? In my case, kasi mahaba na rin ang history ko kay Senator Ping. I believe in him, in his integrity, kaibigan ko rin. Having said that, it's not a secret naman na meron kami, meaning yung minority, ako personally, difference of opinion sa direction and yung handling. Dati kasi, nung mas bata kami pare-pareho, aside from, bata pa rin naman si Limpa, mas payat na ngayon. Maraming bata sa inyo ngayon, pero yung mga kasabay ko na nung neophyte dito, dati kasi 70, 80, 90% ng takbo ng committee, pinapabayaan mo sa chairman yan. But ngayon, iba na ang mga members ng Senado. At the same time, may social media ka, di ba? Na every participant, hindi lang nanonood, real time yan online. Nagko-comment, nagbibigay ng etc. No? So, iba na ngayon. So, yung direction ng committee has to be by consensus. And we disagree I agree with Senator Ping na pag nagpapa-interview, opinion mo yon. Pero paano mahahati ng tao yung opinion mo bilang chairman versus yung opinion mo bilang isang senador? Correct. Magkaiba yon. Diba? So, personally, hindi ko hiningi o hindi ko inasahan o hindi ko ni-expect na magre-resign. Kasi usually that's fixed through the majority. Tingnan mo ha, ito kasi yung nilaban ni Senator Marcolita. Ba't ka magsalita ng ganyan? Nagpa-interview ka. Chairman ka ng Blue Ribbon Committee, wag mong pangunahan. Huwag kang magsasuggest. Kasi yung impartiality magiging questionable, tatamaan. Yun yung kini-question ni Senator Marcolita dyan. Kasi si Panfilo Lacson, panay pa-interview kung anong pinagsasabi. Sabi naman ni Lacson, opinion ko yun bilang isang senador, hindi bilang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso ang problema, mga tao, hindi tanggap yung ganung rason mo. Kasi magre-replic, isang tao ka Ikaw yung Senate Blue Ribbon Committee chairman. Ikaw rin nagsasalita, nagpa-interview. Anong sasabihin ng tao? Pinangunahan mo. Kaya dapat, huwag kang magsalita patungkol sa mga witness na inimbitahan ninyo dyan. Kasi nga, magiging bias ang dating. Tuloy, Senador. Pero nung nagkaroon ng media reports, hindi lang media reports, nung sinabi ni Attorney Fortun na may babanggitin pa. Dyan, biglang nakita ng majority, sandali lang. Pag binanggit, may basis pa. So matagal na namin sinasabi yun. Walang problema magbanggit sila ng senador. Dapat magbanggit sila. Pero dapat klaro yung basis at tinitingnan muna ng committee. Correct. Nung sinabing may babanggitin pa, nagbago bigla, nagkagulo. So I'll stop there kasi nga nag-uusap-usap pa sila. But kaming minority, hindi kami nakikialam sa majority. Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may session. Kaya kung hindi kami sang-ayon sa nangyayari sa hearing, meron session kung saan magde-decide kung ano nangyayari. So, but I do believe Senator Soto, Senate President, is on it. They're talking about it. So, it's too big an issue, too big a committee na hindi namin ayusin as a Senate. Pero para tama rin naman kasi after ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, mas maganda may sesyon. Bakit? Para makapag-dipinsa naman ng yung mga minority na hindi na nakapagsalita sa naturang hearing at hindi nagustuhan yung ginagawa ng committee, ay sila sa plenaryo, makapag-speech sila, merong deliberation. Kumbaga, birahin natin to, hindi po pwede yung mga pinagsasabi nila sa committee hearing, lalo na binabanatan si Villanueva, binabanatan si Jinggoy, ang daming binabanatan nila ni Lacson dyan utos kasi ni Tambalos-Los yan, para naman may dipinsa yung kanilang sarili. Baka yun yung ayaw ni Panfilo Lacson at ni Tuta Soto. Ito tuloy, Senator. Pero sir, satisfied po kayo sa takbo ng investigation po ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno po? Hindi ako ni Senator satisfied Ping? sa takbo ng lahat ng investigasyon. Ayan. Kasi sa akin, napakasimple lang. Unahin natin, listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy, pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun parehong masama. Pero iba yung sila lang na yun talaga yung kalakaran o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy meron din pero 10% lang. So ang punto, part ng panggugulo yan Naguluhin mo lahat. Na lahat meron. So saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi, may tumingin sa buong pondo at sinabing, oy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa imbitahin yan, so katulad ng nangyari sa Bulacan, and then mako-compare mo ngayon. Di ba? Put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control. Hindi ba mali yun? Sipin mo, may mga lugar sa Pilipinas, sobrang bahay, hindi ka naglabi, nalagyan yun. Pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yun, sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba.
Di ba? So, as I said, di ba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Iba din ang mga iba't ibang grupo. So, having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent, and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Frustrated kasi si Lacson dahil meron sigurong nasa likod ba nagpo-post sa kanya, ito yung gawin mo, guluhin mo yung investigasyon. Baka siguro ayan, naisip na lang putang ina, dami nang bumatiko sa akin, halata na masyado tayo eh. Kaya ako masira yung pangalan ko dahil lang dito sa Senate Blue Ribbon Committee, wag na. Resign na lang ako kasi nahalata na tayo. Paano hindi mahalata? Yung direksyon na iba. Imbis na tumbok na Martin Romualdez at Asaldico, naghanap kayo ng masisisi, dinadivert ninyo kung sinong mga senador, kung ano-anong mga pinagtritripan ninyo, gumagawa ng script. Nagpadala kayo kay Boyeng Remulla. Eh ito ang nangyayari, labo-labo. O tingnan nyo ha. Tingnan mo yung point ni Senador Alan Peter Cayetano. Bakit napunta tayo sa Parang ang point dito, bakit napunta tayo sa 2016? Eh ang issue ngayon ay 2022, panahon ng Marcos, na mayroong ganitong mga ghost projects, trilyon, bilyon, bakit bababa ka sa 2016? Anong meron sa 2016? Itapos na yun. Kailan nagka-issue? Panahon ni Bongbong Marcos. Eh di dapat, ang pupukusan natin 2025 o 2022 at present. Bakit papunta sa 2016? Eh yung 1.2 trillion pesos ay panahon ni Bongbong Marcos. Hindi man yung panahon ni Duterte. Para isama mo yung 2016, ito yung nagulo. Yun na mali yung direksyon kasi ipinilit nga nila yung 2016 para magulo lalo, para mahatak lang ang pangalan ng mga Duterte. Ang problema, walang ghost projects eh. Saan yung ghost projects? Panahon ngayon ni Bongbong Marcos na pabayaan. Yan ang maliwanag. Diyan, ginugulo lang ang taong bayan. Naghanap ng masisisi. Maghanap ng tao pagbuntungan ng galit. Ang totoo naman talagang may kasalanan ang Bongbong Marcos admin, Romualdez, Saldico at mayroong pang iba yan. Na ayaw lang talaga, parang pinagtatakpan pa talaga. Kaya siguro si Lacson, napipressure na, na-frustrate na dahil halata na pinutak din ng batikos. Tuloy, Senator Alan Peter. Pero hindi rin naman pwedeng parang pagbabanggitin medyo grupo na to, go ahead. Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yun. Hindi tayo magkakaintindihan pagka gano'n. Correct. Pag Malacanang ang nag-release dahil unprogram, ano yun? Insertion, amendment. O hindi natin masagot. Kasi Insertion, amendments, pareho lang. Insertion, unprogram eh. Kasi pag sinabi mong unprogram, wala yan sa NIP, National Expenditure. Kasi na walang detalye ba? Blanco, parang ganun, blanco lang to, walang proyekto. So gastusin na lang natin kung may pera. Parang ganun nung lumabas. Tuloy oh. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Pero sir, kayo po, meron kayong choice po kung sino Choice to majority yun. Kung gusto lang ibigay sa minority, I'm sure we can also find. Isa po kasi sa mga kinukonsider din po, again, si Senator Pia po, if I'm not mistaken, pinamunuan niya na rin po yung Blue Ribbon Committee. Sa tingin niyo po, sama ko siya Sunday night. At that time, nakasabi lang ni Senator Lacson na mag-resign siya. So hindi namin napag-usapan at all sinong papalit. In fact, yung proposal ko na resign all, I think hindi pa niya nababasa kaya hindi niya ako kinonfront about it. So, but since Sunday night, hindi ko pa siya nakakausap. So, but hindi ko siya kakausapin unless tanungin niya ako anong benefit o hindi. Di ba kasi talagang usapan ng majority yun. And so far ang nangyari yung mga ayaw. Di ba? But basic lang muna. Dapat matuloy yung hearing. Dapat yung ICI din maayos at dapat may Transparent. Kung papanigan ko man yung ICI na wag i-livestream, at the very least parang korte na pwede doon reporters. Diba? Yung nakita niyo sa US, di ba, yung pwedeng may magsi-sketch tapos nag-notes kayo. Pero yung hindi natin alam kung ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat yun. Kaya kasi siguro ang kailangan maano ng ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. Correct. Diba, kung naging conclusion nila, 24 senador involved, or the other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, more informed na kayo than the public. Malamang you can't support it kasi hindi nyo alam nangyari before that eh. Doon lang sa ICI, Senator. Pero ang decision na nila is not to make it public. So who can tell them, who can force them, or ano man, para isa publiko nila yung Well, remember, procedures. Pahapyaw, I talked about that on the floor, na while it's a good idea to have an independent commission, anong parameters? Diba? Kasi, at least ako pag independent kasi, independent from who and what? Balik ko sa inyo. The first meeting nila sa Malacanang Tapos ang nag-appoint, Malacanang. Walang opposition na in-appoint. Walang religious leaders na in-appoint. Correct. Tapos nung si Ate Claire, inintriga si Magalong, nawala, sila nag-appoint ng bago. So, di ba, everyone sees the sincerity of the president in getting but it's not necessarily independent. Then do they have the powers? Then hindi siya, di ba? So, maraming problema. And then yun nga, then yung House may investigation, tinuturo Senate, tumigil. Senate, tinuturo House, napunta sa biglang pinalitan yung chairman. So, but I can tell you, medyo unfair sa minority yung sinasabing pag nagpalit ng suspect, yung Blue Ribbon. Naumpisahan yan. Mga miyembro ng minority nandun. Si Senator Marcoleta ang chairman nung nag-umpisa. Stop muna tayo doon. Gusto ko yung sa ICI. Hindi talaga yung independent yung ICI. Dependent po talaga. Kasi ang independent, dapat hindi si Bongbong Marcos ang namimili. Ang dapat, pinaubaya niya sa korte or sa Supreme Court. Paubaya mo, sige kayo mamili. Kayo mag-qualify. Sino yung mag-imbestiga dyan?
Dapat nga mga kritiko ng Marcos admin para walang pinoprotektahan. Ito kasi dependent, yung ginawa nila, pinagtakpan ng katotohanan. Mantakin no, kahit live stream, hindi nila live stream eh. Kasi nga meron silang tinatago at ayaw nilang mabunyag ang totoo kung sino talagang mastermind. Hindi natin alam anong tinatanong nila sa mga tinatanong doon, mga pinapatawag ho nila. Wala, as in, nakapiring tayo. So, magiging questionable pa rin po yung kredibilidad ng ICI na yan, Independent Commission na yan. Kasi hindi man nakabukas sa publiko. Tanda natin, ang pinag-uusapan natin ay public funds. So ngayon, may karapatan ng publiko mag-scrutinize sa mga nangyayari sa naturang investigasyon dyan sa ICI. Isa pa, bakit tinanggal si Magalong? Kasi si Magalong hindi kaya nilang kontrolin. At mayroong prinsipyo. Hindi kayang busalan. Kaya tanggalin na lang natin yan ang maliwanag. Tuloy, Senator. May narinig nyo ba kayo sa amin na suspect na papatayin to? Kasi alam kong hindi papatayin ni Senator Lacson yung hearing na yan. Iba yung direction. So even if mapunta sa minority or yung minority maging majority, walang papatay ng investigasyon na yan. And yung direction is important in the sense that people will understand. But it's open. Any senator can butt in at any time. That's the nature ng congressional hearings, kaya maganda. Diba? Oh, titigil lahat yan kapag matibay yung batas sa ICI and mapakita nila yung direksyon at mapapakita nilang lumalapit sila, hindi lumalayo. Lahat kasi ng investigasyon ngayon, lumalawak. I will not say that the investigations daw has not been producing fruit. Ang problema nga, hindi natutumbok yung bullseye eh. Yung masterminds with an S. And secondly, yung sistema. Any crime, kailangan may working theory kanyan. Diba? Yan ba, sabay-sabay na lang na corruption everywhere? Na nagkanya-kanya na lang? O yan ba, may isang mastermind na, eto pondo ng gobyerno, paano natin gaganituin? So, wala kayong narinig na ganun, wala tayong narinig ganun. Diba? Magkakalinaw yan, ilabas lang kaagad yung saan mga lugar. Kasi kung makikita mo, nationwide, meron biglang ghost lahat. Ibang usapan yun. Pero say, 4 na probinsya, kalahati lahat, pati yung percentage ha. So, kahit sa Bulacan, hindi naman sinasabing 100% doon ay ghost. Kasi kung 100% ghost doon, edi pila na natin din lahat ng kontrakto doon. Maraming masasabi yung mga yun. Diba? Alam nyo po, kung tutuusin dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, kahit nililihis nila yung investigasyon, pero yung nasimulan kasi ni Senador Marcolita, natutumbok na ho. At alam natin kung sino yung mga pangalan na yan. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, yun na po yung direksyon dyan. Kaso dyan sa ICI, hindi mo pwedeng didiretso sila. Pag didiretso sila, tatamaan si UM dyan. Putang ina, wag mong didiretso. Paano gagawin natin? Walang live stream. So pag walang live stream, walang media din. O ngayon, pag walang media, kung anong gagawin natin, kung anong sasabihin natin sa publiko, yun lang yun. O, di ba ho? Putang ina, halatang halata na ho kayo. Kaya maliwanag po sa sikat ng araw yung ICI pagtatakip sa katotohanan. Hindi credible ang mga yan. Tuloy, Senador. Diba? Sir, basta yung sa ICI is open it to the kung hindi man buksan sa publiko, at least sa media. More transparency. So, dun sa sinabi nilang ayaw nilang i-live stream. Sige, assuming hindi na magbabago isipan nila. So, ibalik natin sa kanila. What form of transparency can you offer that will give us enough information that the journey will be together? Hindi kayo lang. Ano bang downside, sir, Senator, nung sa na-close door siya? Hindi, kasi kahit sinong nag-iimbestiga ngayon, inimbestigahan din eh. Correct. Kaya syempre, iwas intriga yung, di ba kahit kami naman sa Blue Ribbon eh, kung ginawa namin executive committee at executive session, tapos kami lang. Kaya lang, maniniwala ba ang publiko sa mangyayari? Hindi. Ang kaibahan, hindi naman congressman, senador na sa ICI, so wala naman silang projects doon. But diba yun ang sinabi ko kay Senator Ping noon, nung sinabi niyang hahabulin niya ng taga pag may nagsabing may pondo siya. Sabi ko kasi yung motive or yung pwedeng ibintang sa'yo, hindi lang yung pondo eh. Lahat tayo may interest eh. Political interest, economic interest sa atin. And it's not always bad. Di ba? May motivation tayong lahat eh. Kaya ang kakampi natin dito, kayo nga network eh, news network eh. Minsan naharas pa na may agenda kayo eh. Di ba? Yung pakayang itong mga political. Correct. So, Hindi ako naniniwala kay Lacson walang pondo, los. Paano tatakbo yung opisina mo kung walang pondo ka? Paano yung mga constituent mo na umaasa sa'yo, binoto ka naging senador ka, wala kang pondo? Ano man, huwag na nga tayo maglukuhan na, pinky. Diyos ko. Tuloy, Senador. Yun yung isang suggestion. Will they allow X number of media? Let's say 10, 15 a day. O 5 from TV, 5 from radio, 5 from print, or mas marami sa print. So for example, the questions they ask. Kung ako, I would crowdsource that. Kasi your answers is only as good as your questions. Senator, Hindi talaga yan buksan para sa media kasi makikita ninyo si Ngiwim nakaganon Tambal susok kaganon. Si Palaka nakabudlat ganon. Wala, hindi yan i-live stream eh. Makikita yung totoong mga sindikato mastermind. Kaya nga may ICI tapos ila-live stream. Wala. Kaya wag na tayo maniwala sa mga pautot ng ICI. magpapalit na nga ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ano yung hinihingi ninyong guarantee from the minority na magpapatuloy yung investigation? Hindi kami nakikialam sa affairs ng majority. No? Lahat ng mga rumors, etc. nanggagaling dyan. Nasusutsutan ako ng asawa ko live Sunday night kasi nga, sa dami nagte-text sa akin, totoo bang Monday? Wala namang sesyon eh, di ba? So, sinabi ko sa Facebook Live ko, walang mangyayari Monday. Unang-una, wala namang sesyon. Di ba? No, so, sinabi ko nga doon na sa Friday may mangyayari, pero hindi ako si Cheese. Sumigaw ng hoy, tapos may sutsut yung asawa ko. Kasi nga, hindi pa niya narinig yung ending. Ang sabi ko, sa Friday, birthday ni Cheese. Kaya siya ang maghahanda. Ako kasi, 28 pa birthday ko. Sa minority, hindi namin pinag-uusapan. Pagka nasa TV, ganyan, may magpo-post, totoo na ba ganyan? Hindi. Nasa majority yon.
Nung humiwalay yung 5 para magsabing independent kami. Ang tagal din naman sa Senado, di ba? Kung gusto sila sa minority, di magkasama na kami majority na. Nung humiwalay sila, simple lang ibig sabihin nun. Hindi kami happy, ligawan nyo kami. Or mag-usap tayo. So ibig sabihin yung 5 wala na talaga kay Tuta Soto. Ilan JBRC to, di ba? Kaya pala tinanggihan ni JBRC to yung offer na Senate Blue Ribbon Committee chairman. Ang acting ngayon, lumalabas si Erwin Tulfo, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang si Hontiveros at saka si Kiko Matsing interesado ang buong pinangalanan ni Tuta Soto. Putang 5 na pala umalis. So bilisan nyo sa Friday. Senator, palitan nyo na si Tuta Soto. Para balik na si Senator Marcolita. So hindi kami nakikialam pag ang usapan, purong majority. Pero pag usapan sa Blue Ribbon, usapan ng buong Senado yun. At yun lang pakiusap namin tatlo. The 3 things, diba? Yung direction, make it joint, diba? Number 2, let's define the terms and make it fair to everyone. And 3, walang takipan. Pero ano yung ating safeguards na walang susian na lang dyan na who will say what, diba? Nung lumabas yung picture kay Senator Ping, I felt for him. But everyone else is the victim of the same thing, diba? Gante-gante lang yan. Hindi ako sure, pero as far as I remember, isa po kayo sa mga nabanggit na pwede pumalit sa Blue Ribbon Chair. Si Senator Ping, Is that possible? And if in case, possible ang minority. tatanggapin niyo po. Possible ang minority, but I don't want to be presumptuous. But possible yung minority. In fact, I'll compare, kung bibigyan nila sa minority, I'll compare it to a coalition government. Di ba now and then, pag na-elect ang presidente, pero medyo close yung election, kukuha ka ng mga cabinet members dun sa mga partidong kalaban mo. It's possible. I'm not that sure how comfortable they will be. Di ba? But would you be, if you were... If they offer it to the minority, mag-usap kami, and then sila naman ang mas marami. But until they offer it, hanggang doon lang ako na, what they call this, na coalition siya. Sa inyo po tatanggapin nyo? I don't even want to go there unless they offer it. Ang hirap isipin, tapos, di ba? Kung ganun ang sistema, i-offer yung Senate Blue Ribbon Committee chairman sa minority, putya, parang sinabi mo na lang, Tuta Soto, palpak ka at wala kang kwenta. Hindi kung ganun ang sitwasyon, mag-resign na lang, ibigay na lang kay Senador Alan Peter Cayetano pagiging Senate President at ibalik ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Marcolita para magiging Blue Ribbon Committee chairman. Total, ang mga capable naman magiging Senate Blue Ribbon Committee chairman, nasa minority lahat, mga abogado. Sila na lang. At mag-resign ka na, Tuta Soto, wag mo nang gawing itbulagang animal na Senado naman. Tuloy, Senador Alan Peter. Sen, isa rin po yung sa kulita sa Senado. Lumalabas yung pangalan nyo. Ano pong masasabi nito? No, I'm honored, I'm flattered, dami text, but I keep telling them, grabe ang problema ng bansa. It's really about the Senate being a salt and light, providing a vision for our people. Right now kasi the Senate is part of the problem. And it's not the fault of Senator Soto, it's not the fault of Senator Cheese, it's not the fault of Senator Mix, it's just the circumstance. DPWH, Pondo, hindi transparent yung budget, so we're all equally guilty. But the Senate, in the darkest times of our country, always was the salt and light, provided a vision. So it's about providing a vision. Hanggang walang konkretong vision na pwedeng kagatin ng most of the Filipinos rather than grupo-grupo, magiging ganito. And the other reason na may constant to, kasi nga, siyam kami, so 4 lang yung kailangan, di ba? Having said that, you would know, actually, pag pinag-uusapan yan, malamang yan wala. Sen, also, their definitions... Okay, nagulo lang kasi ang Senado dahil nakikialam si Martin Romualdez. Alala mo yung kay Senador Marcolita na pangalanan yung Tambaloslos at Saldico. Doon, nagkaroon na sila ng rigo doon. Inalis si Chis Escudero, pinalitan si Marcolita. Ginulo ni Martin Romualdez ang Senado. Kaya ito nagkalit-silitsi. Ang problema kasi si Tuta Soto nagpahawak. At yung ibang senador naman, putsang ina, sumunod din kay Martin Romualdez, kaya nalabo-labo tuloy. Ayun tuloy, sira yung bahay nyo. Scenarios of budget amendments and insertions are being emphasized by some senators, especially particularly in committee hearings. Kanina narinig ko po si Senator Loren Legarda, nabanggit din po yung mga insertions. Why is this necessary? Well, because, basic muna before you had the US type of government, you had the monarchy. Okay, and in the monarchy, Regalian doctrine, the king owns everything. So if the king owns everything, he decides regarding everything, di ba? Public works, village, farms, etong baron na to or etong duke na to, you can have these lands, di ba? Okay, nagka-revolution doon. So nagkaroon ng parliament pero limited sila, okay? On the other hand, there were parts of the world later on, nagka-forms of government, nagka-fascist or communist takeovers naman, di ba? In all of these examples so far, they were all dictatorships. Meaning isa lang nagde-decide, isa lang ang executive, judicial at saka legislative. So nung nagkaroon ng US style at nung nag-develop yung UK and then later on also France, ang sinabi nila, the executive proposes the budget, but the legislative does the budget. So ang problema natin, kung sasabihin mo bawal mag-amend or bawal mag-insert, that's a step closer to the dictatorship. Kasi kung ano lang ang bigay ng presidente, and makikita mo, I think there was one ghost project, basta may lumabas na sa hearings na hindi insertion yun. And kayo mismo, di ba, even to the best of presidents, I thought President Aquino is a good president, but was it his first budget? Massively, tinanggalan nila yung state universities. So kung walang amendments, hindi natin matatanggal yun. Okay, having said that, nagkaroon ng history kung bakit insertion. Kung matatandaan nyo, may PDAF dati at may pork barrel. So, and at that same time, nung bago yung konstitusyon, may Supreme Court case na pwede ba, ang pinopose ng House 1 to 5, ang pinopose ng Senate is 2 to 6. Pwede bang biglang lumabas number 13 sa BICAM? Sabi ng Supreme Court, pwede. Kasi in a sense, it's a third chamber, kahit hindi na pag-usapan sa House at Senate, basta it's organic to the law. So yung insertion na pag-usapan yan,
nung nagkaroon ng time na doon mo ipapasok sa BICAM kasi in-insert or congressional insertion. And then, most administrations, may tinatawag silang for later release pero hindi pa ganun yung pangalan. Tingnan mo ha, yung insertion, inabuso kasi Senador Alan Peter Cayetano under Marcos admin. Inabuso ni Romualdez, inabuso ni Bongbong, inabuso ni Saldico. Kaya ang resulta, korupsyon, ghost projects, kickbacks na sandamakmak. Walang proyekto, ang pera napunta sa mga bulsa, sa mga buhaya. Inabuso, yan ang totoo. Literal na literal. So ngayon, ano ang gagawin ng taong bayan? Ipakulong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kaya ba? Ambot na lang sa ating lahat. Good luck na lang po sa atin. Bisdak Pilipinas. God first. Pagkising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, sama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.